Magandang gabi, kaibigan. Sa gabing ito, samahan mo akong pakinggan ang isang kwento ng simpleng buhay, munting pangarap, at isang pamilyang puno ng pagmamahalan. Ito ang munting tahanan sa gilid ng riles, isang kwentong pampatulog na magpapainit sa iyong puso at magdadala sa iyo ng mahimbing na pahinga. Huminga ng malalim, pumikit ka na, at hayaang ang kwento ang magdala sa iyo sa isang lugar na tahimik, payapa, at puno ng pag-asa. Sa lungsod ng Maynila, sa isang masikip na barangay na puno ng palengke, tricycle, at sigawan, may isang maliit na bahay na nakatayo sa gilid ng riles ng tren. Hindi ito katulad ng mga bahay sa subdivision o mga kondo na may elevator at aircon. Gawa ito sa pinagtagpi-tagping yero, kahoy, at konting semento. Pero para sa pamilyang nakatira roon, ito ang pinakamagandang lugar sa buong mundo. Ito ang tahanan ng pamilyang Lopez, sina Tatay Lando, si Nanay Gemma, at ang dalawang anak nilang sina Miko, 10 taong gulang, at Lenlen, 6 na taong gulang. Tuwing alas 6 ng umaga, kinigising si Miko ng tunog ng tren na dumaraan sa riles. Shh! Shh! Tung! Tung! Sabay sa ugong ng bakal, bahagyang yayanig ang kanilang bahay. Ang mga plato ay bahagyang mag-iingay sa estante. At minsan, ang duyan ni Lenlen sa kusina ay marahang gagalaw. Pero sanay na sila. Tren na! Sigaw ni Lenlen habang tumatalon sa banig. Tumawa si Miko. Parang alarm clock natin yan araw-araw. Mas maingay pa sa manok, dagdag ni tatay habang inaayos ang sinturon. Nakauniporme na siya, isang lumang polo at pantalon. Papasok siya sa trabaho bilang portero sa palengke, tagabuhat ng mga gulay at sako ng bigas. Sa loob ng maliit nilang bahay, naamoy agad ang ginisang bawang ni nanay. Naghahanda siya ng sinangag at itlog para sa agahan. Nakatali ang buhok, suot ang lumang apron, at may maliit na tuwalya sa balikat. Paangon na kayo't kakain na. Maaga pa yung tren, pero baka malate pa kayo sa eskwela. Sigaw ni nanay habang inaabot ang 2 plato. Habang kumakain, napansin ni tatay na tahimik si Miko. "Oh, anak, may iniisip ka ba?" Tanong niya. Umiling si Miko. "Wala po, tay. Iniisip ko lang, sana balang araw, may bahay din tayo na hindi yayanig sa tuwing may tren." Napatingin si nanay at tatay sa isa't isa. Walang sermon, walang pagkabigla. Tanging ngiti lang ang isinagot ni nanay. "Walang masama sa mangarap, anak," sabi niya, habang hinahaplos ang buhok ni Miko. "Ang mahalaga, hindi mo makalimutan kung saan ka nang galing habang nilalakad mo ang gusto mong puntahan." "Oo," dagdag ni tatay. "At habang hindi pa natutupad ang pangarap mo, matuto kang magpasalamat sa meron ka ngayon." Tumango si Miko. Hindi siya napagalitan. Sa halip, parang mas gumaan ang loob niya. Parang sinabihan siyang okay lang na mangarap ng mas maayos na bahay. Basta't hindi niya ikahiya ang munting tahanan nila ngayon. Pagkatapos kumain, mabilis silang naghanda para sa araw. Si Miko ay may baong lapis at papel. Gusto niyang mag-drawing ng bahay. Si Lenlen naman ay may bit-bit na laruan mula sa ice cream container na ginawan niya ng gulong mula sa tansan. Bago lumabas ng bahay, huminto si Miko sa pintuan. Luminga siya sa paligid, ang masikip na eskinita, ang mga kapitbahay na naglalaba, ang batang nagbabalot ng kakanin sa dahon ng saging, ang lumang poste na laging kumikislap tuwing gabi, at syempre, ang riles ng tren. Sa kabila ng ingay, alikabok at sikip, may isang bagay na laging nandyan. Ang halakhakan ng pamilya niya, ang amoy ng luto ni nanay, at ang bisig ni tatay tuwing umuuwi ito galing sa trabaho.
Balang araw, bulong ni Miko, magkakaroon din tayo ng mas maayos na bahay. Pero habang naglalakad siya papuntang paaralan, bit-bit ang kanyang bag at lapis. Napangiti siya, pero masaya ako ngayon. At yun ang mahalaga. Si Miko ay tahimik habang nakaupo sa upuan niya sa ika-4 na baitang. Sa loob ng silid-aralan, naririnig ang mahinang buzz ng electric fan at ang patpat na tunog ng chalk sa pisara. Class, ilabas ang bond paper. Sabi ng kanilang guro, si Ma'am Rivera. Gagawa tayo ng drawing para sa project natin. Gamitin niyo ang title na Ang Bahay ng Aking Pangarap. Napatingin si Miko sa kanyang bag. Andun pa ang lapis at ruler. Nabigay ni nanay noong nakaraang Pasko. Second hand lang pero maayos pa. Dahan-dahan niyang inilabas ang bond paper. Habang ang mga kaklase niya ay masayang nagkukwentuhan. Lalagyan ko ng pool. Gusto ko ng 3 palapag. Si Miko ay tahimik lang na nagdodrawing. Sa isipan niya, malinaw ang itsura ng bahay na gusto niya balang araw. May matibay na bubong, konkretong sahig, at bintanang hindi gawa sa yero. May maliit na bakuran, puno ng halaman, at isang study table na may sariling ilaw. At ang pinakaimportante, buo pa rin silang 4 sa loob nito. Napansin ito ni Jasper, isa sa mga kaklase niyang medyo mayabang. Uy Miko, sigurado ka bang bahay ng pangarap mo yan? Hindi pa rin mukhang mansion, sabi nito, sabay tawa. Tahimik ka lang kasi, sanay ka sa bahay na yumayanig. Sabat pa ng isa. Tahimik lang si Miko. Tumingin lang siya sa guro, pero hindi siya nagsumbong. Sa halip, tumungo siya at ipinagpatuloy ang kanyang pagguhit. Pauwi na si Miko mula sa paaralan. Tulak-tulak ang lumang bisikletang may kalawang. Hindi niya alintana ang init ng araw o ang alikabok sa daan. Nakataas pa rin ang papel na may guhit ng kanyang pangarap na bahay, maingat na nakasuksok sa bag. Pagdating sa eskinita, sinalubong siya ni Lenlen na may dalang bote ng soft drinks at saranggolang punit ang buntot. Kain na kuya, si nanay nagluto ng ginisang monggo. Tahimik si Miko habang kumakain. Napansin ito ni tatay. May problema ba anak? Tanong ni tatay habang kumukuha ng kanin. Umiling si Miko. Wala po. Medyo pagod lang sa eskwela. Sigurado ka ba? Tanong ulit ni nanay. Sabay haplos sa likod ni Miko. Maya-maya, dahan-dahang nagbukas ang kwento. Ikinuwento ni Miko ang tungkol sa drawing, sa pangarap niyang bahay, at sa mga sinabi ng kaklase niya. Tahimik ang bahay sa loob ng ilang sandali. Tanging tunog ng kutsara at tinidor lang ang maririnig. Pagkatapos ng ilang saglit, nagsalita si tatay. Anak, hindi mo kailangan ikahiya kung saan ka galing. Mas importante ang direksyon ng pangarap mo kaysa sa simula. Tumango si nanay. At tandaan mo, kahit maliit ang bahay natin, puno naman ito ng pagmamahalan. Hindi yan matutumbasan ng kahit anong laki o ganda. Pwede kang mangarap ng mas maganda, dagdag ni tatay. At suportado ka namin dyan. Pero habang nilalakad mo yung pangarap na yan, huwag mong kalimutang pasalamatan ng bawat hakbang. Kabilang ang bahay natin ngayon. Napangiti si Miko. Wala nang galit sa puso niya. Sa halip, parang tumibok ito ng mas matatag. Naalala niya ang sinabi ni Ma'am Rivera, ang tunay na ganda ng bahay ay nasa kung sino ang kasama mo roon. Kinagabihan, habang nakahiga si Miko sa banig, nagugulantang siya ng ugong ng tren. Shh! Shh! Tung! Tung! Gumalaw ng bahagya ang dingding. Bahagyang umuga ang bubong. Pero sa halip na mabahala, tinakpan ni Miko ang tenga ni Lenlen habang ito'y natutulog. Tumingin siya sa kisame, kung saan may ilang bitak at pako
Ngunit sa halip na lungkot, napangiti siya. Balang araw, makakagawa rin ako ng bahay na hindi yayanig, bulong niya. Pero habang narito pa ako, masaya na ako. Kasi buo tayo. Isang linggo ng gabi, kalalabas pa lang na huling tren sa Riles. Tahimik na muli ang paligid, maliban sa alingaw-ngaw ng radyo at ilang batang naglalaro ng taguan sa eskinita. Biglang, tik! Napundi ang ilaw. Sumunod ang electric fan. Tapos ang radyo. Tumigil ang lahat. Wala na naman tayong kuryente, sabi ni nanay habang hinahanap ang posporo. Brownout po, sigaw ni Lenlen, sabay palakpak. Para sa kanya, parang adventure lang ito. Sa gilid ng Riles, sanay na ang mga tao sa ganitong pangyayari. Habang ang ibang bahay ay nagreklamo, ang pamilya Lopez ay nagtulungan agad. Si tatay ay nagsindi ng kandila. Si Miko naman ay inilabas ng maliliit nilang lamparang di battery. Nang maayos na ang liwanag, naupo silang apat sa sahig. Wala silang cellphone na fully charged at wala ring TV para panoorin. Kaya't nagkwentuhan na lang sila. Nay, kwento ka nga ulit nung naligaw kayo ni tatay sa Divisoria, hiling ni Miko. At nagsimula ang tawanan. Nagkwento si tatay ng mga karanasan niya sa palengke, kung paano siya minsang napagkamalang artista. Si nanay naman ay bumalik sa panahong sila'y bagong kasal at nakatira pa sa barong-barong. Si Lenlen ay tuwang-tuwa, hawak ang saranggola niya habang nakikinig. Pagkatapos ng mga kwento, kinuha ni tatay ang lumang gitara. Kahit may lamat na ito, gumagana pa rin. Kumanta siya ng Bahay Kubo at sumabay si nanay sa himig. Sa labas ng bahay, naririnig na rin ang ibang kapitbahay na umaawit o nagkukwentuhan. Kahit may lamat na ito, parang bumalik ang lahat sa mas simpleng panahon. Pagkatapos ng ilang awitin, humiga si Miko sa banig. Nakatitig siya sa kisame, kung saan gumagalaw ang ilaw ng kandila. Ang tahimik pala kapag walang kuryente, bulong niya. Tahimik, pero masaya. Hindi mo kailangang magkaroon ng lahat para maging buo, sagot ni tatay habang pinapatay ang lampara. Sa gabing iyon, walang TV, walang gadget, walang ilaw. Pero may kwento, may kanta, may halakhak, at may tahanang hindi kailanman nawawalan ng liwanag. Mainit ang tanghali, tahimik ang paligid, maliban sa mahinang ugong ng paparating na tren. Parating na, sabi ni tatay habang nag-aayos ng halaman sa paso. Sa gilid ng Riles, normal na ang ganitong tunog, isang bahagi na ng kanilang araw-araw. Ngunit sa halip na dumaan lang, biglang tumigil ang tren. Eksakto sa harap ng bahay nila. Chuk! Kriik! Bakit kaya huminto? Tanong ni Miko habang lumalabas ng bahay. Sumilip si Lenlen mula sa likod niya. Sa loob ng tren, may mga pasaherong lumalabas ng ulo sa bintana. May ilang pawisan. May matandang babae na mukhang pagod. Ilang minuto na, wala pa ring galaw. May sira siguro sa riles, sabi ni tatay. Mainit pa naman. Walang utos, walang plano. Pero kusa silang kumilos. Si Nanay Gemma ay agad kumuha ng pitzel ng malamig na tubig at baso. Miko, iabot mo nga ito sa may bintana, sabi niya. Tumakbo si Miko, bit-bit ang pitzel. Inay, may tinapay pa tayo. Oo, anak. Sa lalagyan si Lenlen naman ay tahimik na kumuha ng saging at binalot ito sa dahon. Sa loob ng ilang minuto, ang kanilang maliit na espasyo ay naging tulay ng kabutihan. Ipinasa nila ang tubig at tinapay sa ilang pasahero na malapit. Isang lalaki ang nagsabi, "Salamat po, ang bait niyo po." Maya-maya, lumapit ang konduktor ng tren. Pasensya na ho, nasira ang riles. May darating na repair team. Baka abutin ng kalahating oras.
Ngumiti si tatay. Ayos lang. Basta maayos kayong lahat. Ilang araw ang lumipas. Abala ang pamilya sa pangkaraniwang gawain. Wala sa isip nila ang nangyari sa tren. Hanggang sa isang hapon, may kumatok sa kanilang pinto. Isang tauhan ng tren ang may dalang sulat at isang plastic ng grocery. Para po kina Ginoo at Ginang Lopez, aniya. Galing po ito sa kumpanya. Pasasalamat sa tulong ninyo noong may aberya. Binasa ni nanay ang liham. Maraming salamat sa kabutihang ipinamalas ninyo sa aming mga pasahero. Sa gitna ng init at abala, naging liwanag kayo sa aming biyahe. Walang mamahaling bagay sa loob ng plastic. Ilang lata ng sardinas, gatas, school supplies, at biskwit. Pero para kina Miko at Lenlen, parang regalo mula sa langit. Hindi natin kailangan ng malaking bahay para makapagbigay, sabi ni tatay. Tumango si Miko. Oo nga tay, kahit maliit ang tahanan, malaki ang puso natin. Kinabukasan sa paaralan. Class, huwag niyong kalimutan ha, sabi ni Ma'am Rivera habang nakatayo sa harap ng silid-aralan. Bukas ang deadline ng project natin. Ang paboritong lugar ko, gumawa ng drawing o diorama. Kahit anong lugar, basta importante sa inyo. Tahimik lang si Miko. Wala siyang camera o printed photo. Wala rin siyang art materials na kasing ganda ng sa iba. Pero sa puso niya, malinaw kung ano ang paborito niyang lugar. Ang bahay nila sa gilid ng Riles. Pagka-uwi, agad siyang kumuha ng lumang karton mula sa tindahan ni Mang Tony. Sa lamesa nila, gamit ang gunting, pandikit, at kaunting kulay, sinimulan niyang buuin ang diorama. Anak, anong ginagawa mo? Tanong ni nanay habang nililinis ang kalan. Project po namin sa school. Gagawa po ako ng bahay natin. Napangiti si nanay. Kahit tagpi-tagpi, biro niya. Opo, kasi kahit tagpi-tagpi, masaya po tayo rito. Diba? Masaya at buo, sabi ni tatay habang pinagmamasdan ang ginagawa ni Miko. Kinabukasan sa klase, isa-isang ipinapasa ng mga estudyante ang kanilang project. May nagdala ng larawan ng mall. May gumawa ng diorama ng luneta. May isa pang gumuhit ng beach resort. Pagdating kay Miko, inilabas niya ang maliit na diorama. Isang simpleng barong-barong na may yero. May tren sa tabi na gawa sa makapal na papel. At mga maliit na tao, gawa sa straw at butil ng mais, na nakaupo sa harapan ng bahay. Tahimik ang klase. Bahay ito sa gilid ng Riles. Paliwanag ni Miko, diyan ako nakatira kasama ang pamilya ko. Magulo at maingay, lalo na kapag may tren. Pero masaya kami ron. Wala kaming TV, wala kaming aircon, pero may kwento, may gitara, at may halakhak. Yun ang paborito kong parte. Hindi niya inaasahang palakpakan siya ng klase. Pati si Ma'am Rivera ay nakangiti. Napakaganda, Miko. Hindi lang dahil sa gawa mo, kundi sa kwento mo. Iyon ang tunay na sining. Yung may puso. Nang pauwi na siya, bit-bit ang diorama sa bag, lumapit si Jasper. Ang kaklaseng minsang ng asar sa kanya. Hoy, Miko, sabi nito. Alam mo, astig pala yung ginawa mo. Gusto ko rin tuloy malaman kung anong pakiramdam tumira sa tabi ng tren. Napangiti si Miko. Maingay, pero masaya. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Lenlen. Kuya, kumusta yung project mo? Na-appreciate nila, sagot niya. Habang kinukwento niya kina tatay at nanay ang nangyari, napatingin siya muli sa paligid. Naroon ng lumang upuan na may pako. Ang bubong ay may butas na tinakpan ng plastik. Ang lamesa may mancha ng mantika. Pero lahat ng ito pamilyar. Bahagi ng buhay nila. Gusto ko pa ring magkabahay na mas matibay, Nay, sabi ni Miko.
Hinawakan siya ni tatay sa balikat. Walang masama sa pangarap, anak. Panghawakan mo yan. Pero habang hindi mo pa natutupad, huwag mong kalimutang pasalamatan ng meron ka. Bawat araw dito ay bahagi ng kwento mo, bahagi ng magiging ikaw. Tumango si Miko. Ngayong araw, hindi lang niya naipasa ang isang school project, naipasa rin niya sa iba ang halaga ng tahanang puno ng pagmamahalan. Kahit sa gilid lang ng riles, tahimik ang gabi. Wala pang tren na dumaraan. Nasa labas si Miko, nakaupo sa isang kahoy na silyang gawa ni tatay. Habang nakatingin sa langit, ilang bituin lang ang tanaw dahil sa ilaw mula sa lungsod, pero sapat na para magmuni-muni. Lumabas si tatay, may dalang 2 baso ng malamig na tubig. "Oh, anak, para sa'yo." Sabay abot kay Miko. "Salamat po, tay." Umupo si tatay sa tabi niya. Saglit silang tahimik, nakikinig sa kuliglig at malalayong ingay ng mga tricycle. "Napansin ko, madalas kang tumingin sa langit tuwing gabi," sabi ni tatay. "Iniisip ko lang po kung anong magiging buhay ko paglaki ko," sagot ni Miko. "Kung matutupad ko ba yung gusto kong bahay, yung hindi gumagalaw sa tuwing may tren." Ngumiti si tatay. "Alam mo, Miko, nung bata pa ako, ang pangarap ko lang, makakain ng mainit na kanin araw-araw. Ngayon, kahit papaano, natutupad na. Hindi kasing laki ng pangarap mo, pero natutunan kong hindi masamang mangarap. Basta't huwag mong kalimutang magpasalamat habang naglalakad papunta roon." Lumabas si nanay. May dalang kumot para sa dalawa. Umupo rin siya sa tabi nila. "Anak," sabi niya, "tama si tatay mo. Maganda na may pangarap ka. Gusto naming makaalis ka rin dito kung gugustuhin mo. Pero huwag mong ikahiya ang pinanggalingan mo. Huwag mong ikahiya ang bahay na yumayanig. Kasi dito ka unang natutong tumawa, matuto at mangarap." Dahan-dahang tumango si Miko. "Hindi ko po kakalimutan. Gusto ko pong makapagpatayo ng bahay para sa inyo. Gusto kong gumanda ang buhay natin." "Salamat, anak," sabi ni nanay habang niyayakap siya. "Pero ang totoo, kahit saan tayo dalhin ng kapalaran, basta magkasama tayong 4, bahay na yun." Sa gabing iyon, dumaan muli ang tren. Umingay. Umuga ang bahay. Pero si Miko, nakangiti lang habang yakap ang kumot. Ang ingay, parang himig na lang sa kanya ngayon. At ang tahanan nila, hindi lang bahay sa gilid ng riles. Ito ang puso ng kanyang mga pangarap. Isang umaga, bago pa sumikat ng tuluyan ng araw, nagising si Miko sa tunog ng tren. Shhh! Shhh! Tung! Tung! Kumakaskas na naman ang bakal sa riles. Marahan niyang iminulat ang mata at ngumiti. Hindi na siya nagulat, hindi na rin siya nabahala. Sanay na siya. Bahagi na ito ng bawat araw, parang huni ng ibon sa probinsya o lagaslas ng ulan sa bubong. Bumangon siya at sumilip sa maliit nilang bintana. Ang liwanag ng umaga ay dahang bumalot sa eskinita. Sa kabila ng alikabok, may ganda pa rin sa tanawin. May buhay. Sa maliit na mesa, nakita niya si nanay na nagtitimpla ng kape habang nagsusulat sa notebook. Si tatay naman ay nagsasabit ng bagong sampay na uniforme sa labas. Si Lenlen ay nag-aayos ng laruan na gawa sa tansan at PC. Gising na pala ang prinsipe, biro ni tatay. Ngumiti si Miko. "Good morning po. Gusto mo ng gatas?" tanong ni nanay. May natira pa sa grocery na bigay ng tren. "Opo, nay. Salamat po." Habang kumakain, napansin ni Miko ang drawing niya na nakadikit pa rin sa pader. Ang bahay ng pangarap ko. May bubong na hindi tagpi-tagpi. May bintana at may bakuran. Pero tumingin siya sa paligid ng totoong bahay nila.
Ang upuang gawa ni tatay, ang lumang kurtina na ginawang pinto, ang plastic na bulaklak ni Lenlen sa paso, ang gitara sa sulok, ang kalan na may ginisang sardinas, at higit sa lahat, ang halakhak, ang kwento, at ang sama-samang almusal. Muli siyang ngumiti. Alam niyo po, sabi niya, gusto ko pa rin magkaroon ng mas malaking bahay balang araw. Dapat lang, sabi ni tatay. Mabuti, yung may pangarap ka. Opo, pero sa totoo lang, kahit ganito lang tayo ngayon, masaya po ako. Masaya rin kami, sagot ni nanay. Masarap mangarap ng bago, dagdag ni tatay. Pero minsan, masarap ding pahalagahan ang meron na tayo. Tumango si Miko. Sa isipan niya, hindi nabura ang gusto niyang bahay. Pero ngayon, naiintindihan na niya na ang tunay na tahanan ay hindi palaging nasa laki, ganda, o tibay ng pader. Nasa init ng yakap, nasa tunog ng tawanan, nasa puso ng mga taong kasama mo. Bago pumasok sa eskwela, pitpit ang kanyang lumang bag at drawing pad. Huminto si Miko sa may pintuan. Luminga siya sa kaliwat kanan. Huminga ng malalim at ngumiti. Balang araw, bulong niya, makakapagpatayo ako ng bahay na pinapangarap ko para sa pamilya ko. Pero sabay din niyang ibinulong sa sarili. Pero ngayon, nasa bahay na ako. Maraming salamat sa pakikinig. Sana'y napawi ng munting kwento ang pagod mo sa maghapon at naalala mong kahit sa gitna ng ingay ng mundo, may tahanang kay tahimik at puno ng pagmamahal. Hanggang sa susunod na kwento, kaibigan, matulog ka na ng mahimbing. Pangarapin mo ang magagandang bukas. At magpasalamat sa ngayon. Magandang gabi at panaginip na payapa.